So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na naman pong bagong pautot itong si Rodante Marcoleta. So, ang sabi niya, kaya daw hindi nagpapakita o nagtatago itong fake witness na si Orly Gutesa kasi meron daw pong banta sa buhay niya na nakakahalaga ng 5 milyong piso. Alam niyo mga ka-Streetwise, no? It doesn't make sense. Kasi in the first place, bakit kailangan ko pang patayin si Gutesa kung kaya ko naman patunayan na sinungaling siya? Hindi po worth it yung 5 milyon. Baka 10 piso nga lang eh. Pamasahe lang. Pwede mo nang paaminin yan na siya po ay sinungaling. O di ba bitbitin mo? Dalhin mo sa Blue Ribbon Committee. Tapos i-cross-examine mo. O. Doon pala makikita mo ng sinungaling. Ba't kailangan mo pang patayin? So ngayon ito, actually ito maganda pag-usapan to eh. So ngayon may post kasi dito from TikTok. Actually di na ako naghanap ng iba pang source. Wala namang kwenta yung mga yan. Sabi dito, 5 milyon sa ulo ni Gutesa, pinapatrabaho na ng mastermind. O tingnan nyo ha. So pinagbibintangan ninyo yung mastermind. Kasi alam naman po natin no, na pinagbibintangan talaga ng 3 itlog na to sa Net25 ng mastermind po talaga si Martin Romualdez. So ngayon ang pinapalabas nyo ba? Si Martin Romualdez yung nag-uutos para patayin si Gutesa? Naku, matinding paratang yan. O ito, parang ito, example nyo to. Oh. Ito yung sinasabi ko eh. Dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Oh, sila yung inuusig. Gaya ni Gutesa. Okay, nyo, di ba? Oh. So, sino ba tinuro ni Gutesa? Si Martin Romualdez, yung mastermind. Si Saldico. Si Saldico, given na yan. Siya talaga yung pinakamalaking kasabot dyan. Pero ang point ka natin dito, no? Itong mga hayop na to, itong 3 itlog na to, sa Net25, wala pa nga kayong nakikitang sapat na ebidensya laban kay Martin. Puro lang statement ng mga kapwa magdanakaw, yung isa sintu-sintu pa, na si Gutesa, paparatangan nyo agad ng mastermind si Martin. Napaka-unfair nun para sa akin. Napaka-unfair. So by the way, hindi naman yan yung topic. Pag-usapan natin to, sige, tuloy natin. Inuusig na yun. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo hindi siya pumirma, daw. Hinahanapan ho ng butas, isa ngayon ang inuusig. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko. Alam nyo, no, ito yung lumalabas na balita talaga. Tandaan nyo, ha. Pagkatapos po nung hearing ni Blue Ribbon Committee, kung saan nga po pumunta si Gutesa, after po nung hearing, hindi na po makontak si Gutesa. Hindi na po makita si Gutesa. Malinaw yun. Ganun po yung lumalabas sa balita. Pero tuloy natin yung video. Kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garansya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya makita mo? Nadudulas si Marcoleta eh. Sasabi ni Marcoleta, wag na lang nilang tatakutin kasi sabi niya ni Gutesa, meron daw patong yung buhay niya ng 5 milyong piso. Sabi niya ni Gutesa. So ibig sabihin nakakausap mo. Hindi ba kayo nagtataka doon mga ka-Streetwise? Hindi ba kayo nagtataka doon? Pagkatapos, ito ako kwento ko pagkatapos ng hearing sa Blue Ribbon Committee kung saan nandun si Gutesa, nagpatay ng cellphone. Hindi na mahagilap. Meron siyang schedule kinabukasan nun sa DOJ para po baka pagbigay po siya ng statement. Si Gutesa mismo. Pero hindi nga nila makontak kasi nga nagpatay ng cellphone. Tapos ngayon malalaman natin, DOJ walang contact, Blue Ribbon Committee walang contact kay Gutesa, Senate President walang contact kay Gutesa, ang nag-iisang senador po na merong contact kay Gutesa, si Marcoleta. Kasi tignan nyo obvious na natanim mo lang tong si Gutesa Namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Diyan talaga ako nainis sa mukha nito.
Yan o, ito yung chiwari-wari-wap ni Marcoleta eh. Oh, yeah, sige. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Yan. Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya grabe no. Tago yung tao. So, ikaw lang may alam na may patong si Gutesa sa ulo. So, may kontak ka sa kanya. Kung Marcoleta naman, mga kami pinaglolo ko dito. Alam mo, doon pa lang, no, obvious pa na po na na may katarantaduhan tong ginawa si Marcoleta. In the first place, si Marcoleta nagdala kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee nang walang papaalam. Pangalawa, nung nagkamali si Gutesa, si Marcoleta po yung nag-coach. Pangatlo, nung hindi na mahagilap si Gutesa, si Marcoleta lang po yung may contact. At least you get my point. O sige. Yun nga yung sinasabi. Naman, yun ako nainis sa sa show na to eh. Parang, parang sila mismo nagagaguhan lang eh. Sabi mo kanina, Nelson, lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang alam niyo mga kababayan, no? Itong tatlong itlog na to sa itong dyan sa na 25 na yan. Wala man lang silang wala man silang cross-examination. Wala man silang fact-checking. Na basta nung sinabi ni Gutesa naniwala kagad sila, doon pala katangahan na yun eh. Di ba? Kita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Ayun naman eh, mayabang talaga doon si Marcoleta no? Kasi yung mga kasama ko, hindi abogado yung mga yan. Ikaw nga abogado, tanga-tanga ka eh. Di ba ilang beses na nakorek dyan sa Senado? Putan lang to, kabago-bago mo, yabang-yabang mo kagad. Yung Marcoleta na to, no? Ano ba to? Naipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Hindi. Mga kababayan, no? Sa November 14 po kasi makakaroon po ng investigasyon yung Blue Ribbon Committee na malaki po yung chance na si Pampino Lacson din po ulit yung hawak po ng ng committee po na yan. So, doon natin malalaman kung importante ba o hindi yung notaryo. Di ba? Hindi mo pa nga iniimbestigahan. Nag-conclude ka agad na hindi importante. Imbestigahan mo muna, Marcoleta. Ako about dun sa notaryo, no? Actually, meron naman point si Marcoleta, to be honest. May point din naman po si Ping Lacson. So mas maganda, hintayin natin yung hearing. Doon natin malalaman na kung talagang relevant pa ba talaga na peke yung perma sa notaryo. Kasi mga kababayan, no, to be honest, nung nagtatrabaho po ako sa corporate, marami pong notaryo po sa may Makati. Alam niyo yan, sa Makati, ang daming notaryo sa gilid-gilid. Diba? At ang pumipirma doon, hindi naman po abogado minsan. Madalas hindi talaga abogado pumipirma doon. Mga staff lang nila. Nangyayari talaga yan. Ewan ko lang ngayon kasi huli kong trabaho sa Makati 2007, no? Tagal na, no? 2007. Marketing assistant noon. Pero, ayun yun dati. Ewan ko lang ngayon kung meron pa din. Di ba? Hindi, nawala na sa isa yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa Blue Ribbon. pagdinig sa Blue Ribbon. Wala nang issue ang notaryo doon eh. So, by the way, okay na yun. At least, ayan yung pinaka-point natin. Una kasi mga kababayan, no, in the first place, no, sa totoo lang, hindi po ako naniniwala na kaya nagtatago si Gutesa dahil sa meron siyang patong sa ulo. No, ako may nakikita po akong dalawang rason. Unang rason, natatakot po si Gutesa magpakita ulit kasi nga po, unang hearing pa lang, sabit-sabit na.
Di ba? Sabit-sabit na po si Gutesa unang hearing pa lang. So, syempre, pag umatin po yan sa susunod, doon na po siya maka-cross-examination. So, di ba? Isipin mo yan, mapapahiya ka sa buong Pilipinas kasi sinungaling ka. Pangalawa, no, yung ginawa po kasi ni Gutesa, kung siya po nagsisinungaling, perjury po yun. Ito, nakalagay yan dito, actually, criminal case po ito. Crime of perjury. No, false testimony in other cases of perjury in solemn affirmation, the penalty of arresto mayor in his maximum period of to prison correctional. So yan, so may kulong kasi ito. No, kasi nga po kapag kayo nga po nag-oath as evidence, tapos nalaman pong kasinungalingan po ito, so perjury po 'yun. Ang problema po kasi ni Gutesa, kung makakaroon po ng kasuhan, si Gutesa lang po yung makakasuhan. Kasi po, mayroon itong nakalagay dito Saan ba yan? Ito. So, privilege from arrest. So, Section 11, Article 6 of the Constitution provides as follows. A senator or a member of a House of Representative, so pasok si Marcoleta dito, shall in all offense punishable by not more than 6 years imprisonment be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof. So ang point dito mga kababayan, meron po kasing immunity si Marcoleta. Kasi po nangyari po yung pagsisinungaling ni Gutesa, Senate hearing po yun. Senate hearing yun mga ka-streetwise. So pasok po siya sa immunity. So mangyayari dito, ang tatamaan lang talaga si Gutesa. Ngayon, ang tanong ko kay Orly Gutesa, sapat ba yung kung binayaran ka, sapat ba yun? Di ba? Sapat ba yun sa kinakaharap mo ngayong kahihiyan? Magkano ba binayad sa'yo kung sakali? Magkano ba? 5,000? 10,000? Cheap, ha? So, syempre mga ka-streetwise, no? Sinabi rin po ito ni Ping Lacson, Surprise witness may be liable for perjury, sabi nga po ni Ping. Di ba? Yun pa lang, so, especially nga po yung, surprise witness or Gutesa may be liable for perjury if proven that his first statement affidavit before the Senate Blue Ribbon Flood Control Corruption hearing was notarized with the false signature. Pati pala false signature pala, no? So, yun mga kababayan, no? So, ngayon, meron pa yan dito. Yan. At syempre, mga kababayan, no? Ang nakakapagtaka pa dito, ang nagpadala po kasi kay Gutesa talaga, si Mike Defensor. Akala ko matinong tao to, no? Loko-loko rin pala. At alam naman po natin, no, na mayroon pong history itong si Mike Defensor ng tanim witness. So, nakakapagduda lalo. Diba? Pero by the way, mga kababayan, no, ang point natin dito, kapanipaniwala ba yung sinasabi ni Marcoleta na meron daw pong patong sa ulo itong si Gutesa na nakakahalaga ng 5 milyong piso? Hindi kasi kunwari, ito yung sinasabi ko nga Ako hindi na ako magpapakahirap na mag-effort na mag-hire pa ng hitman para ipatira si Gutesa kung may pera man ako. Kasi may risk po kasing kumalat yan May risk po kasing mag-leak yan O parang nangyari kay Bantag. Di ba malinis nung una yan pero nag-leak din na siya rin pala yung sinasabing mastermind nga po sa pagtigok nga po kay Percy Lapid. May risk po kasi na posible kang sumabit. So syempre, hindi naman siguro ganun ka-desperado. Kung si Martin Romualdez man to, no? Sabi ni Marcoleta, no? Hindi naman gagawin ni Martin Romualdez yan na mag-release pa siya. So, ang gagawin na lang yan, mas maganda, hulihin na lang si Gutesa, diba? Dalhin sa Blue Ribbon Committee, tapos, imbestigahan ulit. Mas safe po yun. Kasi po yung gumagamit lang po ng mga hitman na yan, mga desperado lang po yun, yung mga guilty lang po yun. So, yun, no? So, yun mga kababayan, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo dito sa bagong pautot ni Marcoleta? 5 million pesos, Diyos ko.
Kaya super comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.